Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating pananambahan ngayon sa umagang ito. Bago po tayo dumako sa ating pananambahan ngayon, ay babasahin ko po yung aklat ng awit 95 verse 1 hanggang 6. O magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may mga pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa Kanya ng may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa Kanyang kamay ang mga malalim na dako ng lupa. Ang mga kataasan ng bundok ay Kanya rin. Ang dagat ay Kanya at Kanyang ginawa. At ang Kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po Ama sa umagang ito. Salamat po Panginoon at minsan pat muli kami po ay narito upang papurihan, pasalamatan ka sa iyong kabutihan Panginoon. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa pag-iingat ninyo. Salamat po sa biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin Panginoon. Sa oras pong ito, samahan nyo nga po kami sa umagang ito at kami po ay sasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti nyo. Hindi nyo po kami iniiwanan, hindi nyo po kami pinababayaan, Panginoon. Sa oras pong ito, kayo po ang kumausap sa amin, kayo po ang manguna sa bawat isa sa aming narito ngayon, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang iyong presensya ay bumaba sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, Ama. Pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mayroong Diyos na kasama mo. Saan man siya'y gumagabay sa'yo. Sa panahon parang wala ng pag-asa, dumarating ang pag-ibig niya at sigla. Minsan ay nabibig ko, tiwala mo'y naglalaho. Pakinggan mo mga pangako na sa'yo. Mahal kita, aking anak, kahit ika'y nagkukulang. Kahit ako'y sinasaktan, ikaw pa rin iniibig.
muli sa inyo mga kapatid. Ngayon po magkakaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating nga pong paksang tatalakayin sa ating pag-aaral na ito ay pinamagatang pong disobedience to God. Disobedience to God. Tayo nga po ay bumasa ng ating teksto na makikita natin sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Sumandali po tayong manalangin. Ama, hiningi po namin yung gabay at pangunguna sa sandaling ito ng aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Patuloy niyo po kaming bigyan ng pagkaunawa sa inyong mga salita at mga katotohanan na nais niyo pong ipaabot, ipahayag sa bawat isa. Mangyaring matutunan po namin, Panginoon, ang araling ito at maging biyaya at pagpapala sa aming mga buhay at magawa namin, Panginoong Diyos. Ito po ang aming hiling at dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Tulad nga po ng aking sinabi mga kapatid, at talakayin natin ngayon ang paksang disobedience to God. Napakahalagang malaman po natin ito sapagkat sa panahon natin ngayon ay maraming mga tao ang sumusuway sa Diyos. At kung minsan hindi nila alam, sila ay gumagawa ng mga pagsuway, akala nila okay lang yung ginagawa nila, tama lang, kaya nagpapatuloy sila at patuloy-tuloy na nadadagdagan ang kanilang mga pagsuway at mga pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa sandaling ito, magandang malaman natin ano-ano ang mga kaparaanan na kung saan tayo nga po ay nakakagawa ng pagsuway sa ating Panginoon. Tatalakayin po natin ito isa-isa at aking pong ipapaliwanag sa inyo upang ating pong maintindihan. Ngayon po ay sagutin natin ang katanungang, what are the 5 ways of disobeying God? First, doing what is forbidden. Yung pong gawin yung bagay na ipinagbabawal. Ang perfect example po nito ay si Adan at si Eva in eating the forbidden fruit. Sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17, sinabi po ang pagbabawal patungkol sa pagkain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Ganito po ang sinasabi sa talatang ito. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. This kind of sin is known as sin of commission, doing an act which God specifically prohibits. So ito po yung mga klase ng kasalanan na nagagawa natin na direktang pagsuway sa mga bagay na inutos ng Diyos. Kung mayroong bagay na pinagbawal ng Diyos tapos ginawa mo pa rin, doon po nangyayari itong kasalanan ito. At maraming mga tao ang nakagagawa nito dahil nga po sa katigasan ng ating mga ulo, dahil nga po sa ating talagang pagnanasa na magawa yung bagay na gusto natin. Sa kabila na itong mga bagay na ito ay malinaw ng ipinagbawal ng ating Panginoon o ng salita ng Diyos. Secondly, refusing to do what God has commanded. Yung pong pagsuway sa mga bagay na iniutos ng Panginoon. Example, the Pharisees in rejecting the baptism of John. Sa Luke chapter 7 verses 29 to 30. And all the people that heard him and the publicans justified God, being baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. This sin is known as sin of omission, failure to do what God wants you to do. Ito naman po yung mga bagay na may iniuutos ang Diyos, tapos hindi mo naman nagagawa. No? So, failure to do what God wants you to do. Maraming mga tao ay nagkakasala at nakakasuway sa Diyos sa ganitong kaparaanan. May mga bagay na iniuutos ang Diyos na hindi natin nasusunod, hindi natin nagagawa. No? Kaya tuloy nakakasuway tayo sa Panginoon sa ganitong kaparaanan. At sana simula ngayon malaman natin na ito pala isang uri o anyo ng pagsuway sa Panginoon upang maituloy at maitama natin ang ating mga pamumuhay. Pangatlo po ay yung tinatawag na adding to the Word of God. Adding to the Word of God. O yung pong pagdadagdag sa salita ng Diyos. The warning of Deuteronomy chapter 4 verse 2. Ito nga po ang sinabi. Ye shall not add unto the word which I command you, neither you shall diminish aught from it,
that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. So malinaw na ang gusto ng Panginoon, huwag tayong magdagdag sa kanyang salita. Kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, huwag po nating dadagdagan yung mga bagay na yon. Kasi ang pagdadagdag sa salita ng Diyos ay magiging kasalanan po para sa atin. Ito rin po ay isang uri o anyo ng pagsuway sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat, taking from the Word of God. Taking from the Word of God. Ito po naman yung pagbabawas naman sa salita ng Diyos. Ito po yung warning ng Revelation chapter 22 verse 19. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. So malinaw na kung paano bawal tayong magdagdag sa salita ng Diyos, bawal din naman po tayong magbawas sa salita ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon, dapat po natin itong sundin at yun yung ating gawin. Hindi natin pwedeng bawasan at hindi natin pwedeng dagdagan ang mga salita ng Panginoon. Ang pagsasagawa ng mga bagay na ito ay magsisilbi rin pong pagsuway sa ating Panginoong Diyos. Panglima, substituting for what God has commanded. Substituting for what God has commanded. Ito naman po yung pagpapalit doon sa bagay na inutos ng Diyos. Susunod nga tayo pero pinapalitan naman natin o iniiba naman natin yung direktang inutos ng Panginoon. Ang halimbawa po nito ay si Cain. Cain in substituting a different sacrifice for what God had commanded. Hebrews chapter 11 verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So malinaw po, no? Ang Diyos ay nag-utos kina Abel, kina Cain, kung anong klase ng sakripisyo ang kanilang gagawin sa kanilang pag-aalay, pero sa kabila na gawin yung eksaktong inutos ng Panginoon, ang ginawa po ni Cain, nag-aalay nga din siya, kaya lang hindi ayon doon sa talagang inire-require ng Panginoon na iaalay nila sa kanilang mga paghahandog. Ito man din po ay nagiging pagsuway sa ating Panginoon. Kaya tingnan natin, baka mamaya may nagagawa tayong mga ganitong klase o uri ng pagsuway sa ating Panginoon. As we realize where we may fail, we must avoid that which God forbids. Matapos po ngang makita natin kung saan tayo pwedeng mga pumalya, magkamali, at makasuway sa Diyos, so dapat nga nating matutunan nga po na iwasan yung mga bagay na pinagbabawal ng Panginoon. Number 2, do that which God has commanded. Gawin natin yung mga bagay na inuutos ng Diyos. Kung ano inuutos ng Diyos, yun yung gawin natin, sundin natin. Thirdly, never add nor take from God's word. Huwag tayong magdadagdag o magbabawas sa salita ng Panginoon. Ito parehas ay mali at ito ay parehas na pagsuway sa ating Panginoon. Pagbabawas o pagdadagdag sa kanyang mga banal na salita. And lastly, do not substitute the things God has commanded. Huwag nating palitan yung mga bagay na iniutos ng Diyos. Kung ano yung sinabi niya, kung ano yung dapat gawin, yun yung gawin natin. Huwag nating hayaan na tayo magkasala ng pagsuway sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong anyo ng pagsuway. Kaya sana po mga kapatid ay ating pong tandaan ang mga araling ito upang patuloy tayong magabayan at nang maiwasan natin na patuloy na makasuway sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa natapos na gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa at ang mga kaalaman na aming natutunan sa sandaling ito ay tunay na maging gabay namin upang huwag kaming patuloy na makasuway sa inyo at magkasala sa inyo, Panginoong Diyos. Patuloy niyo kaming paalalahanan ng mga katotohanan nito sa pang-araw-araw na buhay namin at aming maisaalang-alang aming mga ginagawa sa pang-araw-araw, Panginoon. Tulungan niyo kaming makasunod sa inyo. Tulungan niyo kaming maging masunuri ng mga anak ninyo at magawa namin ang inyong mga utos, ang inyong mga salita na siya magbibigay ng katagumpayan, ng kayusan sa amin pong mga buhay. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Kayo na nga po, Panginoon, na siyang kumilos at manguna na sa aming pagsasagawa ng aming mga tungkulin ay patuloy na kayo aming mapapurihan, maluwalhati at madakila, Panginoong Diyos. Patuloy ko rin pong hinihiling amahin yung pag-iingat sa bawat isa, patuloy na proteksyon at paglalayo sa mga sakuna at disgrasya, patuloy na paglalayo sa mga karamdaman
at pagbibigay proteksyon sa COVID-19. Patuloy na kayo, Panginoon, na siya magpala sa buhay ng bawat isa sa amin. Pangunahan niyo kami, gabayan. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. God bless you. Magandang araw po.